Hi guys! Once again, welcome back sa ating channel, Chloe TV. Ayan guys, muli kayong pagbabalik. And of course, ngayon meron na naman tayong panibagong reaction video dito sa Jomcar. So, yun na nga po guys, no, excited po tayo dahil nga po, ang ating Jomcar ay pupunta daw ng Singapore. Ayan, grabe. Pang-ilang out of the country na ba ito ni Carla Bells? Parang pangatlo na, di ba? Pangatlo na ang pangatlong out of the country na ni Carla. Pero yun na nga guys, ay marami sa ating mga kababayan na nagtatanong kasi nga po kung matutuloy ba itong si Carla sa Singapore kasi yun may pasok daw si Carla at ayon po sa ating napag-alaman guys ay huli na pong gumawa ng excuse later itong si Kuya Jens para nga po i-submit doon sa paaralan or sa eskwelahan nila Carla. So sabi nila dito, bakit ngayon lang daw ito ginawa? So makakasama ba daw si Carla or hindi? Pero may mga nagsasabi naman po na if ever daw hindi makakasama si Carla, ay may willing naman na sponsor na pwedeng maggasto kay Carla para maka-out of the country. So yun po yung napag-alaman natin. Pero we hope na sana ay makasama si Carla kasi ano yung essence ng Jomcar kung wala si Carla, kung si Papa Joms lang yung makapunta sa Singapore, di ba? So, yun po yung mga hinihintay ng ating mga kababayan na nasa Singapore na makita yung Jomcar natin. So, sana guys ay makasama po yung Jomcar natin. At dito rin po guys ay may mga nakikita na naman tayong negative about dito kay Papa Joms kung saan nililink na naman nila si Papa Joms doon sa yung babae na may anak, no? Parang binalikan na naman ni Anonymous yung issue na yon. So mamaya ay atin ding pag-uusapan yan. Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy sa ating reaction video, alam pong itong reaction video natin guys ay good news po sa ating mga kababayan. So I know na ikasasaya po niyo ito, lalong-lalo na sa mga solid Jomcar fans dahil ito po ay sagot ni Kalingap Jomar or ni Papa Joms sa tanong kung kailan niya na-feel na na-attach na siya sa isang tao. So mamaya ay ating pakinggan yung explanation ni Papa Joms patungkol sa tanong na to. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe sa ating channel, paki-like and share ng ating video para i-recommend pa tayo ni YouTube. Paki-turn on ang notification bell para mas laging updated every time na mag-upload po tayo ng reaction patungkol sa ating Jomcar at dito sa ating Kalingap. At higit sa lahat, palagi nating suportahan ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Nandiyan po si Ate Edno Vlog, si Kalingap Rob, at ang ating mga Kalingap partners, G-Boys natin, suportahan natin lahat po ng mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayan, huwag nating kalimutan. At syempre guys, ang ating mga kasamahang Kalingap reactors, especially po ang Karepa. So suportahan natin silang lahat guys. So ngayon guys ay atin na munang pakinggan itong nagiging sagot ni Papa Joms kung kailan na ba niya na-feel na na-attach na siya sa isang tao. So pakinggan muna natin to. So guys, ito ang ating pang last na pinali na question para kay Papa Joms. So ang tanong is, di ba may agum ka na? Oo. So, paano mo masasabing na-attach ka na sa isang tao? Paano masabi na-attach ka sa isang tao? Grabe na magtanungan niya ni Kalingap. Yes sir. Siguro mararamdaman ko mo kasi yun, bro. Kung siyempre siguro pag halimbawa nagsiselos ka sa time, parang ganun. Nagsiselos ka pag meron siyang kasamang ibang tao or minsan nga kahit sa kaibigan niya lang sumasama siya. So somehow parang mamimiss mo ko siya, kahit siya na siya nang bagatong oras kasama ko siya, parang gano'n. Mga gano'n lang naman, maramdaman mo na lang din yan. Hinahanap-hanap mo, day and night. Sa isang umaga ba, kapag hindi nag-chat yung taong na-attach ka, anong nararamdaman? Pag hindi nag-chat sa umaga? Siyempre, malungkot, tapos parang mainis ka. Mainis ka rin. Ano yung ginagawa nito? Ba't kaya busy? Ba't hindi niya ako sinachat? Online, hindi nag-chat. Mga ganun lang.
Actually, marami pa yan eh. So, sa part mo, yun lang ang ano mo. Parang yun lang din. So, yun, congrats nga pala sa ano mo, sa pabahay mo, sa pangalawang pabahay. Napakaganda at napakalaki. Salamat. Napakasarap ng luto mo, bro. Thank you. Ako nagluto ng lahat. Salamat, bro. God bless, bro. So yun na nga po guys, no, nakaka good vibes talaga yung tanong ni Norman, no, ni Kalingap Norman, ayan. So credit po dito kay Kalingap Norman. Hiniram muna natin yung video clip niya. So dito nga po ay tinanong niya si Papa Jones kung kailan niya ito na feel na na-attach na siya sa isang tao. So dito guys, sinabi niya na siselo siya at gusto niya na parang nakapokus lang sa kanya. Sabi pa niya dito na parang nagagalit siya every time na nakikita niya na kahit nag-online ay hindi nag-chat. So kumbaga parang hinahanap-hanap na niya yung time ng kanyang mahal, no? So ganon si Papa Jones pag nagmahal, talagang gusto niya siya lang yung palaging iniisip. So ganon naman talaga, no, lahat naman tayo ay gusto nating yung attention ng isang tao ay dapat sa atin lang, no? Doon niya nalaman na na-attach na siya sa isang tao pag nagsiselos na siya. Kasi kung nagsiselos ka, ay siyempre mahal mo na yung isang tao, di ba? Gusto mo na nasa sayo lang yung time niya. Dito rin po sa issue ni Papa Jones, no, meron na naman tayong nakita sa post ni Anonymous na nililink na naman si Kalingap Jomar nung kanyang kaibigan. Nakakaawa lang po guys na palagi po nilang nire-repost itong mukha ng kaibigan ni Papa Jones. Walang kamalay-malay, walang kaalam-alam na ginawa na pala siya ng issue. So dito nga po ay ayon kay Anonymous, parang pinagpipilitan niya na meron talagang relasyon, connection itong si Papa Jones at saka yung babae na yon. So nakakaawa po guys kasi yung babae na yon ay sobrang napaka-malapit na kaibigan po ni Kalingap Jomar. One of close friends talaga ito ni Kalingap Jomar, pero pilit po na inuugnay yung pangalan nilang dalawa, no? So sana naman po ay respetuhin natin yung privacy ng isang tao. So sa ating mga bashers dyan ay mag-isip-isip din po kayo minsan kung kayo ba ay nakakasakit na ng tao. Kahit wala namang kinalaman yung tao ay pilit na inuugnay po dito kay Kalingap Jomar. At yun guys, usapan din pong Singapore. So yun na nga po, napag-alaman po natin na late na po na gumagawa si Kuya Jens ng excuse letter para kay Carla, para isubmit ni Carla doon sa kanyang paaralan kung saan siya nag-aaral. So marami ang nagtatanong dito kung bakit ngayon lang daw ito ginawa na malapit nang pupunta sa Singapore itong Jomcar natin. Kaya ang tanong tuloy ng mga iilan kung makakasama ba daw talaga si Carla. Baka hindi daw ma-approve ng kanilang tawag doon ng kanilang paaralan, yung excuse letter ni Carla. So marami talaga ang nag-worry about doon sa excuse letter kung bakit huli na sinubmit. Pero we hope and pray na matuloy yung Jomcar natin sa Singapore kasi marami yung mga kababayan natin doon na naghihintay dito sa dalawa. Kaya ipagdasal po natin na makatuloy si Carla sa pagpunta ng Singapore. So pangit naman po pag si Papa Jones lang yung nandun, di ba? So yung hinahanap po ng ating mga kababayan doon ay yung Jomcar natin. At higit sa lahat, siyempre para makapunta din si Carla doon sa Singapore. So isa rin po yan sa gusto ng ating mga sponsors na makapag-travel si Carla sa Singapore kasi masaya po sila every time na nakikita nila si Carla na masaya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Kaya ipagpanalangin na lang po natin na matuloy yung pagpunta ni Carla sa Singapore. Pero may mga nagsabi naman po na may sponsor po na willing din po gastos para kay Carla para sa travel abroad if ever man na hindi makapunta si Carla o hindi matuloy yung pagpunta niya sa Singapore. So may mga sponsors po na willing gumastos para makapag-travel abroad si Carla. So if ever lang po yan na hindi matuloy si Carla doon sa pagpunta sa Singapore. So ganun pa rin kamahal ng ating mga sponsors itong si Carla. So napaka-blessed talaga ni Carla. Na talagang mapapasana all na lang talaga tayo. So yan lang muna guys ang ating update dito sa ating Jomcar. Bago natin tapusin, please don't forget to like and share sa ating video and pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ito po yung host na si Chloe TV. Marami pong salamat.
bye.